At ito nga mga kaibigan, nung nagpunta kami sa Regional Trial Court para mag-file ng complaint, ay tinanong ko yung fiscal kung gaano ba katagal ang paghihintay na gagawin po natin para desisyonan kaagad itong kaso na ito. Ang sabi po sa amin, actually sa akin, sagot niya sa akin, ay magiging mabilis daw ang investigasyon kung halos lahat ng mga sellers ay iisa yung karanasan. Iisa po yung naging experience, no? Ibig sabihin kung lahat daw ba ng mga na-scam ay pare-pareho yung kumbaga yung ginagawa sa sitaw. Okay? So lahat naman tayo pare-pareho, wala namang iba, 'di ba? Ang meron lang iba yung mga naniniwala na ang dahilan ay SEC, pero yung paraan ng pag-i-scam sa atin, iisa tayo ng karanasan. Kaya sa video na ito, please subscribe sa channel kasi mas magiging mabilis po yung kanilang pagsasagawa ng research kasi magre-research pa rin po sila bukod pa doon sa mga ebidensya, kailangan nilang patunayan, kailangan nilang suriin kung totoo ba yung ating i-file na kaso. Kasi nga kapag nagsinungaling tayo doon sa complaint natin, maaari tayong kasuhan, no? Kaya be true to ourselves. So, ayun po yung reason kung bakit kinakailangan nating tuldukan yung ginagawang hindi tama ng sitaw. Kasi nga, kapag hindi po tayo tumigil, kapag hindi po natin itinigil yung kanilang operasyon, mas marami pa po yung maloloko. Mas marami pa po yung mapaniniwala. Diba? Imagine nyo, kung ako halimbawa ay nagtiwala pa ng nagtiwala. Oh, tingnan nyo ako, huli na nung magtiwala ako. Alam nyo po yung mga nawalan ng pera, yung malalaki po yung nawala. Sila yung mga matatagal na pong seller na dahil nga kumikita sa sitaw, nung una pa 20,000 lang, pa 5,000 lang yung nilalagay po nila sa sitaw. Tapos, after 1 year, o after few months, nakita nila na malaki yung kitaan sa sitaw. Dinoble nila yung pera na ipinasok nila sa sitaw. Dahil nga dinoble nila, siyempre mas malaki po yung mawawala. So, ganun din po yung nangyari sa akin. Sa totoo lang, napanood nyo po yung mga video ko noong mga nag-uumpisa po tayo sa sitaw. Magkano po yung capital ko lamang? 36,000 pesos. Yan po yung lagi kong sinasabi. 36,000 pesos ang aking kapital. Hanggang sa tumatagal ng tumatagal, nakikita ko na lumalaki po yung kita. Naging 129,000. Naging 169,000 pesos yung capital. Tapos nung malapit na pong magsara yung sitaw, naghanap ako ng mga produkto na ang halaga ay malalaki, 821,000 pesos. So, yung 821,000 pesos na yan, pinag-ipunan ko para ma-process ko yung produkto na yan. Dahil ang tubo po ng 821,000 na yan ay kulang-kulang 100,000. Imagine, sa 821,000 pesos na halaga ng salamin na ibebenta mo, ipaprocess mo sa sitaw, after 20 days, 900 plus na yung pera mo. Ilang ikot pa yan. Another 20 days. Yung 800 mo na yan, magiging 1 million na yan in just 40 days. Oh. So, ganun po yung nangyari sa akin nung bandang huli.
Nung bandang huli na lamang po ako nag-process ng mga produkto na ang halaga ay 800 plus. And then, nagulat na lang ako noong ma-revoke na yung lisensya ng sitaw. Ganun din po yung naging experience ng isa sa mga seller, yung isa sa mga representatives. Sabi niya, ang laki kasi ng kita. Dati pa 100 lang. Tapos, after few months, bilang seller, ayun, million na po yung nilalabas niya. Million na yung nilalabas niya. Million na yung dinedeposit. So, imagine po, pumikit po tayo at isipin po ninyo, halimbawa, yung 50,000 sellers na yan, nagtiwala. Okay? Nagtiwala ng husto pa. Yung dati nilang kapital na 1 million, 2 million, paano kung ginawa nilang 10, 15 million? Tapos after 2 days, after 1 week, o after 3 weeks, bigla silang lalayas. Di mas malaki pa po yung mawawala, di ba? Paano kung yung current na sinasabi nilang 50,000 ang registered sellers? Kung tumagal pa po yung sitaw, ilan po yung populasyon ng Pilipinas? Paano po kung yung 50,000 sellers naging 100,000, naging 200,000? Tapos yung pera po ng mga sellers na yan ay umabot po sa milyon-milyon yung ipinasok nila. I couldn't imagine kung ano po ang mangyayari sa bansang Pilipinas. Sobrang hirap na po siguro natin. Ngayon pa nga lang po sa 50,000 sellers na merong milyon-milyon, hindi na nila alam ang kanilang gagawin, kung paano makakabawi. Meron nga po akong best friend, nangutang pa sila sa bangko, 300,000, dalawang 300,000, o 600,000 po yung inutang nila. Kung nadagdagan pa yung 50,000 sellers na yan, tapos nagtiwala yung 50,000 na yan, nagtiwala yung 100,000 sellers, nagtiwala yung 200,000 sellers na yan, nagtiwala kung ilan man sa mga sellers na yan, tapos sa isang iglap, biglang magsasara, mahirap, di ba? Kaya kailangan po nating putulin. Hindi po ako bumaligtad dahil kumita na ako, kundi yun po yung nararapat. Tigilan na natin yung ginagawa nilang hindi tama at hindi maganda sa bayan at sa mga Pilipino. May nakita na ba kayong Singaporean na seller? Wala po. May nakita na ba kayong Hong Kong national na naging seller? American national na naging seller? Canadian national na naging seller? Japanese national na naging seller? Wala po. Lahat ng seller po ng New Sitaw Corporation ay mga Pilipino. Mga Pilipino. Tapos tatawagin nila yung kanilang sarili bilang cross-border e-commerce platform. Yung Alibaba nga, Amazon nga, eBay nga, hindi nga tayo makabili kaagad-agad ng mga produkto, hindi ganun kabilis. Tapos sitaw, biglang magiging mabilis yung benta. At meron pang mga buyers coming from Europe, Australia, Canada, Japan. Paano nangyari yun?
Kaya po, hindi tumatalab sa akin kahit sabihin ninyo sa akin na, Prof, kasi kumita ka na. Prof, kasi kumikita ka. Prof, kasi nga, ang laki ng kinikita mo. Tapos sabi pa ng iba, balimbing ka, Prof. Nung kumikita ka ba sa sitaw, nasabi mo ba yan yung mga ganyan? So, hindi po ako nag-aral ng law para lamunin ko lamang yung natutunan ko. Hindi po tayo pinag-aral ng ating mga magulang para sayangin lamang yung pera na ginastos sa pagpapaaral sa atin. Tapos, yung kikitain natin ay galing sa masama, galing sa hindi magandang pamamaraan. Nasaan po yung prinsipyo? No? Kaya po, lagi kong sinasabi, lagi nating gawing basihan sa ating mga desisyon kung ano po ang nasa batas. Ang Securities and Exchange Commission ay regulatory body, dapat nating kumampi.